Heto ang kwento ng ating bida, mahilig siya magreklamo. Ang kanyang pangalan ay Edsel. Napanood niya sa balita ang isang rally at natuklasan nito na malapit lang ito sa kanya. Ang rally ay patungkol sa kasarian ng lalaki at babae na pinaghalo, binawasan o dinagdagan. Isa sa mga miyembro ng nagrally ng LGBTQA plus RGB ay nakipagtalo sa isang pulis. Napagkamalan nito na binabawalan sila mag-rally ng mga kapulisan. Ngunit, datapwat ang ating pulis ay nagsabi ng, "Hindi ko kayo pinapahinto maglabas ng salobin at magtipon-tipon. Narito ako para masigurado na nasusunod ang sinasaad sa ating batas at wala ni isa sa inyo ang pasaway." Kumalma ang ating LGBTQA plus RGB member. Nang nakaramdam ito na mayroon commitment to democracy ang ating mga kapulisan. Subalit ang ating bida na si Edsel ay pumasok sa eksena at kinausap ang ating pinakamagaling na pulis. Inutusan niya ang pinakamagaling na pulis na pahintuin yung mga nagrarally sapagkat ang mga ito ay maiingay at hindi makapanood ng maayos ang ating bida. Salamat sa ating magaling na pulis at sinagot. Nito ang ating bida na karapatan ng mga tao ang maglabas ng kanilang mga saloobin at ipaliwanag ang kanilang sarili. Kawawa naman ang ating bida dahil wala siyang nagawa. Ang ibig sabihin ng commitment to democracy ay ang pangako ng ating kapulisan na igalang at ipatupad ang mga batas ng ating bansa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon at serbisyo, sila ay nagtataguyod ng hustisya at pagkakapantay-pantay para sa lahat ng mamamayan. Ang kanilang patuloy na pagmamalasakit at pagtitiwala sa prinsipyo ng demokrasya ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na maging responsable at magkaisa para sa ikauunlad ng ating bayan. Heto na naman ang kwento ng ating bida. Siya nga pala si Edsel, ang lalaki na mahilig magsumbong sa ating mga kapulisan. Isang umaga, ang mayor ay na-stress dahil sa mga nakawan na nangyayari sa kanyang syudad. Nakikipag-usap ang mayor sa ating kapulisan patungkol sa mga posibleng solusyon para sa mga ito. Habang nag-uusap ang mayor at pulis, heto na naman ang ating bida na si Edsel. Pumasok siya sa eksena at nagsumbong ito sa mga tagapamayapa. Ang reklamo ng bida ay patungkol sa mga nangyayaring nakawan, dagdag pa nito. Bakit wala kayong action na ginagawa sabay duro sa mga ito? Lahat ng mga tao dito ay nagkakaproblema dahil sa mga magnanakaw. Kabilang dito ang ating bida, na wala ang telebisyon nito pagkatapos ng rally. Pagkatapos madinig ni Mayor ang saloobin ng bida, ay bibigyan na nito ng magandang sagot. Ngunit datapwat, ang sumagot ay ang number 1, the GOAT. Walang iba kung hindi si Pio Wandalusong. Sabi nito, ginagawa ng kapulisan ang kanilang makakaya para mahuli ang mga magnanakaw at ang pinakamabilis na paraan para mahuli sila ay kapag kayong mga taong naninirahan dito ay makikipag-coordinate sa mga kapulisan. Mag-report agad sa mga pulis kapag may nakitang kahina-hinalang galawan o aktibidad upang kaming mga tagapamayapa ay makapagbigay ng maagang aksyon sa mga ito bago pa sila gumawa ng malaking problema. Napatulala na lang ang hating bida mula sa narinig niya sa ating number 1, Dagout Police Talusong. Sa konsepto ng commitment to public interest, ang mga pulis ay nagsisilbi bilang mga tagapagtanggol ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pagbibigay ng kaligtasan at katahimikan sa lahat. Sila ay laging handang tumugon sa mga pangangailangan ng publiko at tiyakin na ang bawat suliranin ay mabilis na nasasagot at naayos. Ang kanilang dedikasyon sa kapakanan ng publiko ay hindi lamang tungkol sa pagtupad sa tungkulin, kundi pati na rin sa pagbibigay ng serbisyong may puso at malasakit sa bawat isa. Heto ang nakakatawa na kwento ng ating bida, si Mayor Matthew, ang lalaking madaling lapitan pero mahirap hanapin. Sa papalapit na eleksyon, si Mayor ay nagpapakabuti muna. Isang paraan niya para maging mabuti ay ang pag-aalok ng kanyang kamay sa mga pulis. Isang araw, nasaksihan ni Mayor ang ating pinakamagiting na pulis na si Pio Wandalusong. Subukan man niya abutan ng lagay, hindi ito naging madali dahil may non-partisanship si Pio Wandalusong. Para kay Mayor, ito ay maliit na regalo at pasasalamat sa mga pulis. Ngunit baka may ibang mensahe ito dahil ang mga pulis ay dapat maglingkod sa bayan ng walang bias. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? Abangan! Non-partisanship ay ang prinsipyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang ng ating kapulisan. Ito ay upang mapanatili ang kanilang integridad at tiwala ng mamamayan sa kanilang serbisyo. Hindi heto ang kwento ng ating bida, ngunit ito ay patungkol sa ating mayor. Siya si Mayor Matthew, na may katagang, madaling lapitan, mahirap hanapin at higit sa lahat, madaling habulin.
Si Mayor pala ay sangto sa iba't ibang krimen sa kanyang syudad, meron ng itang warrant of arrest upang siya ay maaresto kahit kailan o kahit saan. Nakita ng mga pulis si Mayor at kaagad nila itong hinabol. Habang tumatakbo ang ating mga pulis, humingi ng time out ang isa sa mga ito. Subalit ngunit datapwat, napagtanto nito na nasa totoong buhay na pala siya at wala na sa pag-ensayo. Pinatunayan naman ni Mayor ang kaniyang kataga na madaling lapitan, mahirap hanapin at madaling habulin nang siya ay mahuli ng physical fit na pulis. Para maging alerto sa mga pangyayari at makapagresponde agad sa mga emergency, mahalaga na ang mga pulis ay physically fit at may magandang kalusugan. Hindi lang sarili ang kanilang pinoprotektahan, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid. Kaya naman, ang pagiging fit at malakas ay isang mahalagang katangian ng isang pulis. Heto na ang kasunod na kwento ng ating ikalawang bida. Si Mayor Matthew ay naidala na sa loob ng police station. Dito ay makikita ang isa sa pinakamagaling at maginoong pulis na si Pulis Moises. Kasama niya rito ay ang number 1 Dagout Pulis Dalusong. Sinasaad na ng pulis kung ano ang mga nangyari patungkol sa kaso ng ating ikalawang bida nang biglang hinanap ito ng kaniyang honey bunch, sugar plum, bebe loves. Si di malamang dahilan, ito ay sinusumpong at nagpapasuyo, ngunit subalit datapwat ang number 1 Dagout na si Pulis Dalusong ay nasa kalagitnaan ng masinsinang usapan upang hindi mag-overthink ang kaniyang kinakasama. Nagbigay ng update si Pulis Dalusong sa kanyang bebe loves. Nadidinig naman ito ng ating maginoong Pulis Cruz. Kaya nang madinig nito na nagbabanggit na ng patungkol sa kaso si Pulis Dalusong, ay kaagaran naman niya itong binawal. Ipinaalala nito ulit sa number 1, Dagout na meron pa rin na secrecy discipline sa kanilang trabaho at kailangan nila ito panatiliin na susunod. Dahil sa magigiting at magagaling nating kapulisan, payapa na ulit sa kanilang lugar. Mayroong isang gawain na tinatawag na secrecy, discipline na tumutulong sa pagprotekta ng mga sensitive na impormasyon tungkol sa mga gawain ng pulisya. Sa pamamagitan nito na ipapangalaga ang mga datos at mga individual na kaugnay dito. Mahalaga para sa mga pulis na sundin ito upang mapanatili ang kanilang pagiging tapat at tiwala ng publiko, lalo na sa mga investigasyon na kanilang ginagawa.